Ako si Marco, at ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa tita Elena ko, ang babaeng minahal ko na parang pangalawang ina, pero may tinatago palang kababalaghan na hindi ko kailanman inakala. Bata pa lang ako, ramdam ko nang may kakaiba sa bahay namin sa baryo. Tuwing gabi, humahabog ang mga aso, biglang namamatay ang mga manok, at ang hangin ay may dalang mabahong amoy na parang nabubulok na hayop. Pero sa lahat ng iyon, ang pinakakakaiba ay ang mga mata ni Tita Elena. Sa umaga, mabait siya, tahimik, at laging nakangiti. Pero kapag gabi, nag-iiba ang kanyang mga mata, nagiging malamig, matalim, at parang mata ng isang hayop na gutom. Isang gabi, nagising ako dahil uhaw ako. Pagdaan ko sa kusina, may narinig akong kaluskos sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko siya nakita. Nakayuko siya sa lupa, at ang mga kamay niya ay puno ng dugo. Akala ko nasugatan siya, pero nang tinaas niya ang ulo niya, kinilabutan ako. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim at ang mga labi niya ay may bakas pa ng sariwang dugo. Napatingin siya sa akin at ngumiti. "Marco, bakit gising ka pa?" Hindi galit ang boses niya, pero may kakaibang lamig na nakakatakot. Sa baryo namin, madalas sinasabi ng matatanda na kapag may aswang, bumibigat ang hangin tuwing gabi. Madalas kong marinig ang mga kwento, pero hindi ko pinaniniwalaan. Hanggang sa isang gabi, may mabigat na tunog akong narinig sa bubong, parang may malaking hayop na naglalakad sa taas namin. Nang umakyat ako para tingnan, wala namang tao. Pero pagdaan ng ilaw ko sa bubong, may nakita akong mga bakas, mahahaba, matutulis, at hindi pang tao. Isang gabi, biglang nagkasakit si Mama. Dumating agad si Tita Elena at sinabi niya, "Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang papasok sa kwarto." Pero bandang hating gabi, may kakaibang tunog akong narinig, parang may sumisigop ng hangin. Lumapit ako sa pinto ng kwarto ni Mama at sumilip sa maliit na siwang. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko dapat makita. Nakayuko si Tita sa tiyan ni Mama. Ang dila niya ay mahaba, matulis, at gumagalaw na parang sa hayop. Nang sumigaw ako ng, "Tita," mabilis siyang lumingon. Mapula ang kanyang mga mata at matalas ang kanyang mga ngipin. Tumakbo ako pero nahawakan niya ang kamay ko. Malamig na parang bangkay. "Hindi kita sasaktan," sabi niya. "Pero may sakit ako, Marco. May sumpa ako na hindi ko mapigilan. Lumalaban ako sa kagutuman, pero minsan, hindi ko na kaya." Tumingin siya sa akin na may luha. Hindi ako ganap na halimaw, pero hindi rin ako ganap na tao. Nang tanungin ko kung aswang ba talaga siya, dahan-dahan siyang tumango, at napayuko. Ilang araw siyang nawala. Nabalitaan naming may mga hayop na namamatay ulit sa baryo. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang pumasok sa kwarto ko. Mahina, sugatan, at halos hindi makahinga. "Marco, hindi ko na kaya. Lumalakas ang uhaw ko. Baka ikaw o ang mama mo ang masunod." May luha sa mga mata niya habang nagsasalita. "Kailangan mo na akong palayain. Ngayon na." Kinuha ko ang anting-anting na binigay ng matandang albularyo at lumapit sa kanya habang nanginginig ang kamay ko. Tumingin siya sa akin at nagngiti ng malungkot. "Mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung ilang beses kitang pinrotektahan." Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan kong idinikit ang anting-anting sa dibdib niya, at unti-unti siyang naglaho, parang abo na tinatangay ng hangin. Tahimik na ang baryo ngayon. Wala nang namamatay na hayop. Wala nang kaluskos sa bubong. Pero tuwing gabi ng buwanan, pakiramdam ko may mata pa ring nakatingin sa akin mula sa dilim. At minsan, naririnig ko ang pamilyar na boses na bumubulong, "Marco."